Gusto mo bang maging landlord ng hindi nangungutang ng milyon-milyon sa bangko? Magandang araw mga kaplanadong buhay. I'm Captain Chris Cervantes, dating seafarer. Ngayon ay ang inyong financial planner, mentor, at katuwang sa pag-navigate ng inyong financial voyage. Let's be clear for a second. Pagod ka na ba sa stock market? Ang PSE ay parang roller coaster na puro pababa. In fact, last year, 2025, bumagsak ang main index natin ng around 7%. Maraming mga investors ang sawi, takot at gusto nang sumuko. Pero habang ang karamihan ay nagpapanik, may mga smart investors na tahimik lang na kumikita. Sila ang mga modern day landlords. At ang sikreto nila, REITs. Ngayon, ituturo ko sa inyo bakit ang REITs ang lifeboat mo sa gitna ng bagyo sa stock market. Paano ka kikita ng renta nang walang kailangang ayusin na tulo ng bubong or makulit na nangungupahan? At ang pinaka-importante, is it the right time to buy? Planadong buhay sa kardinal buhay, laging may gabay, hindi ka mawawala. Ano nga ba ang REIT? Simplihan natin. Ang REIT or Real Estate Investment Trust is your VIP pass to the world of big real estate. Isipin mo ito, pangarap nating lahat ang magkaroon ng paupahan. Pero, saan ka kukuha ng 10 million pesos para sa isang commercial unit? Sino ang maniningil ng renta? At paano kung walang mangupahan? Sa REIT, hindi mo kailangan ng milyones. Kahit 5,000 o 10,000 pesos, pwede ka nang maging part owner ng mga higanting malls, high-end office buildings sa BGC at Makati, at mga massive warehouses. Sa traditional property, iliquid ang pera mo. Mahirap ibenta ang lupa ng mabilisan. Pero sa REIT, dahil sa stocks ito, kung kailangan mo ng cash bukas, isang click lang sa app, sold na ang shares mo. That is the power and flexibility of REIT. Bakit ba hirap ang Pilipinas sa ngayon? Let's talk straight. Hindi natin pwedeng i-sugarcoat ang nangyayari. Ang market confidence ay mababa. Maraming foreign investors ang umaalis dahil sa global uncertainties, inflation at political noise. Gawa ng kabi-kabilang corruption issues. Kapag mataas ang interest rates, ang mga kumpanya ay nahihirapang umutang. Ang mga investor mas gustong itago ang pera sa bonds at ang mga stock prices bumabagsak. Pero ito ang logic ng mga mayayaman. Buy when there's blood in the streets. Habang ang iba ay takot, ang mga REITs ay nagbibigay sa atin ng floor price. Bakit? Dahil kahit na bumabagsak ang market, ang mga tao ay patuloy pa rin pumupunta sa mga malls. Ang mga offices ay patuloy pa rin nag-ooperate. So, ang mga kumpanya sa loob ng REIT buildings ay kailangan pa rin magbayad ng renta. Investing world. Bilang inyong mentor, hindi ko kayo bubulahin. REITs are great, but they are not perfect. Interest rate risk. Kapag tumataas palalo ang interest rates, pwedeng bumaba ang market price ng REITs. Vacancy risk. Kung walang umuupa sa building, walang dividends. Kaya dapat piliin natin ang REITs na may mga magagandang tenants tulad ng BPOs at malalaking retail brands. Don't treat this as get-rich-quick scheme. Treat this as a build wealth consistently strategy.
strategy. If you want mabilisang yaman o lotto mentality, huwag kang mag-REIT. Consistent income, long-term growth at disiplina, this is for you. Sa investing, hindi kailangan laging maingay. Minsan, ang pinaka-boring na investment, yung tumatanggap ka na lang ng dividends habang natutulog, ang siyang magpapayaman sa iyo sa huli. Mga kaplanadong buhay, ang oportunidad ay hindi laging kumakatok ng malakas. Minsan, bumubulong lang ito sa gitna ng isang matumal na market. Huwag ka lang basta manood, umaksyon ka. If you want to start your REIT journey and build your own passive income empire, message me. I will personally help you set up your stock market account and guide you on which REITs are worth your hard-earned money. Ako ang inyong Captain Chris Cervantes na nagpapaalala, don't just chase growth, build income. Don't just react to the market, understand the game. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay. See you in the next episode. Don't forget to like, subscribe, and share this to someone who needs a financial wake-up call. Sa kardinal